Mga suliraning pang-ekonomiya. Ang economics at sambahayan ay magkaugnay sa paggamit ng yaman at paggawa ng tamang desisyon. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Economy. Ako, pamilya at bansa sa iisang takbo ng ekonomiya. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang economics ay nagmula sa salitang Griego na oikonomiya. Ano ang ibig sabihin nito? Pamamahala ng sambahayan. Ano ang ibig sabihin ng salitang oikos na bahagi ng pinagmulan ng salitang economics? Bahay o sambahayan. Ang nomos na pinagmulan ng salitang economics ay nangangahulugang pamamahala o batas. Bakit iniuugnay ang economics sa sambahayan? Dahil dito nagsisimula ang mga desisyon. Sa anong paraan masasabing ekonomista rin ang isang magulang? Kapag inuuna ang pagkain kaysa sa mamahaling gamit. Ang kakapusan ang nagtutulak sa sambahayan na magdesisyon ng matalino sa paggamit ng yaman. Upang makagawa ng tamang desisyon sa gitna ng kakapusan, mahalagang sagutin ang 4 na pangunahing tanong sa economics. Ito ang mga ano ang gagawin, paano gagawin, para kanino, at gaano karami. Mission, produksyon. Decision wheel game. Paikutin ang gulong, suriin ang sitwasyon, at magpasya kung anong produkto o serbisyo ang nararapat gawin batay sa pangangailangan. Halimbawa, panahon ng tag-ulan at pagbaha. Payong, kapote, o rain boots. Brownout o kakulangan sa kuryente. Panahon ng selebrasyon o handaan. Tag-init o mainit na panahon. Pagtaas ng presyo ng bigas. Mataas ang kaso ng ubo at sipon. Sa bawat sitwasyong ating hinarap, kapansin-pansin na hindi maaaring gawin ang lahat ng produkto. Kaya kailangang piliin kung alin ang mas makabuluhan at kailangan ng tao. Dito pumapasok ang unang katanungang pang-ekonomiko na ano ang gagawin. Ito ay tumutukoy sa pagpili ng mga produkto at serbisyong lilikhain, umiiral dahil sa limitadong pinagkukunang yaman, at ginagabayan ng kagustuhan at pangangailangan ng tao. Diskarteng estudyante. Pumili sa 2 paraan ng paggawa ng isang gawain bilang estudyante at ipaliwanag kung alin ang mas praktikal at kapaki-pakinabang sa iyo. Gumagawa ka ng project sa araling panlipunan. Isusulat lahat ng impormasyon sa Manila paper o gagawa ng PowerPoint presentation gamit ang laptop. Kailangang gumawa ng reviewer para sa exam. Gagamit ng colored pens at papel. Gagawa ng digital reviewer sa cellphone o tablet. Kailangang gumawa ng campaign poster tungkol sa kalikasan. I-drawing ito gamit ang lapis, crayola at papel o gumamit ng Canva o image editor sa cellphone o laptop. Kailangang mag-practice para sa talumpati. Magme-memorize lang ng tahimik o magre-record ng sarili habang nagsasanay magsalita. Magde-decorate ng bulletin board para sa buwan ng wika. Gagamit ng recycled paper at hand lettering o magpiprint ng colored tarpaulin o graphics. Bakit nga ba ito ang pinili ko? Bilang isang estudyante, paano mo pipiliin ang paraan ng paggawa ng isang gawain? Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng diskarte?
Hindi lang mahalaga kung ano ang gagawin, kundi paano ito maisasakatuparan sa pinaka-epektibo at praktikal na paraan. Minsan, kailangan ng simpleng diskarte, minsan naman ng teknolohiya o tamang kagamitan. Kaya sa economics, mahalagang sagutin ang tanong na, paano gagawin? Ito ay tumutukoy sa proseso ng paggawa ng produkto. Ginagamit ang paraang mabisa at hindi magastos. Nakabatay sa kakayahan, kasanayan at antas ng teknolohiya. Piliin ang karapat-dapat. Basahin ang sitwasyon at magpasya kung sino ang dapat makinabang sa produkto o serbisyo at ipaliwanag kung bakit. Isang tanghali, may iisang ulam na natira sa kantina. Gutom na ang 3 estudyante. Si Ana na hindi pa nag-aalmusal, si Ben na may sakit, at si Carlo na may pera naman para bumili pa. Kung ikaw ang tindera, kanino mo ibibigay ang huling serving? Sa isang lipunan, hindi lahat ay pantay-pantay ang kakayahan at pangangailangan. Kaya mahalagang tanong sa ekonomiya ang para kanino. Ito ay tumutukoy sa kung sino ang makikinabang sa mga nalikhang produkto o serbisyo. Tumutukoy din ito sa distribusyon o pamamahagi ng produkto. Layunin ng ekonomiya na magkaroon ng patas na pamamahagi ng yaman. Sakto ba o sobra? Nagtitinda ng banana Q si Aling Kuring sa isang paaralan. Kung 20 lang ang bumibili araw-araw pero nagluto siya ng 50, ano ang mangyayari? Paano naman kung 50 ang gustong bumili pero 20 lang ang niluto niya? Dito makikita kung gaano kahalaga ang pagtukoy ng tamang dami ng produktong dapat ihahanda. Hindi pwedeng kulang dahil may mawawalan. Hindi rin pwedeng sobra dahil masasayang. Kaya mahalagang tanong din sa ekonomiya ang gaano karami. Ito ay tumutukoy sa dami ng produktong dapat likhain. Nakabatay ito sa demand o dami ng nangangailangan. At layuning maiwasan ang kakulangan o shortage at kalabisan o surplus. Muli, ang 4 na pangunahing tanong sa economics ay ang ano ang gagawin, paano gagawin, para kanino, at gaano karami. 4 na tanong, isang ekonomiya. Puna ng patlang ng tamang sagot. Ang bawat lipunan ay kailangang gumawa ng matalinong desisyon upang tugunan ang suliranin ng kakapusan sa pamamagitan ng 4 na katanungang pang-ekonomiko. Sa ano ang gagawin? Pinipili kung anong produkto o serbisyong dapat likhain batay sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Sa paano gagawin? Tinutukoy ang pinaka-epektibong paraan ng paglikha ng produkto gamit ang mga salik ng produksyon. Sa para kanino? Sinusuri kung sino ang dapat makinabang sa mga nalikhang produkto o serbisyo. Sa gaano karami, tinataya ang tamang dami ng produktong kailangang likhain upang maiwasan ang kakulangan o sobra. Economics Live Edition. Gamitin ang 4 na tanong upang lutasin ang tunay na suliranin sa komunidad. Unang senaryo, relief operation sa panahon ng sakuna. Ang sitwasyon ay, ang barangay ninyo ay binaha, may dumating na tulong, bigas, delata, tubig at gamot. Kailangan ninyong planuhin kung paano ito hahatiin at sino ang uunahin. Ito ay gagampanan ng barangay chairman, health worker, tanod, nanay, at volunteer youth.
Kailangang isaalang-alang ang ano ang ipamimigay, paano ipamamahagi, para kanino at gaano karami bawat pamilya. Ikalawang senaryo, limited budget para sa school event. Ang sitwasyon ay kayo ang organizing committee ng Foundation Day ng paaralan. May 10,000 lang kayong pondo. Ang mga gagampanang roles ay teacher in charge, treasurer, student leader, performer, at parent representative. Kailangang isaalang-alang ang anong event o gamit ang uunahin, paano ito isasagawa, sino ang makikinabang at gaano karami ang kayang maisali. Ikatlong senaryo, simula ng negosyo sa komunidad. May plano ang SK ng barangay na magtayo ng maliit na tindahan para sa murang pagkain ng mga kabataan. Ang mga roles ay SK chairperson, tindera, mamimili, kabataan, supplier. Kailangang isaalang-alang ang anong produkto ang ibebenta, paano ito ilulunsad, sino ang target market at gaano karami ang dapat i-stock. At ikaapat na senaryo, paggamit ng donasyong medikal. May donasyong 30,000 para sa health program. Hindi ito sapat para sa lahat ng kailangan. Ang kinakailangang roles ay barangay nurse, kapitan, buntis na ina, senior citizen at kabataan. Isasaalang-alang ang gamot o serbisyo na uunahin, paano ito ipatutupad, sino ang dapat makinabang at gaano karami ang kayang sakupin. Rubric guide para sa role play. Tanong muna bago desisyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na sumasagot sa tanong na para kanino ang gagawin? Pagdedesisyon kung sino ang uunahin sa ayuda. Kapag pinagpipilian kung electric fan o heater ang gagawin sa tag-init, anong tanong ang sinasagot? Ano ang produkto o serbisyong gagawin? Ang isang pabrika ay gumagamit ng makina imbes na manggagawa. Anong tanong ang tinutugunan nito? Paano ito lilikhain gamit ang yaman? Ang isang kilalang brand ay gumagamit ng recycled materials para gumawa ng bag. Anong tanong ang tinutugunan nito? Paano ito gagawin sa mas epesyenteng paraan? Bilang tagapamahala, paano malalaman kung gaano karami ang dapat bilhing stock? Batay sa demand mula sa mga mamimili. Ang bawat tanong sa ekonomiya ay tanong din ng buhay. Kaya ang hamon, piliin mong maging matalino sa bawat desisyon.